Yo, what's up mga kablol? So it's Megan, I'm back to Stop TV channel. So yan guys, tulog tayo ng hapon. Ito, kakagising lang natin. At nagbisikleta tayo. Ito, napadpad tayo dito sa preskong lugar. So mapapansin po ninyo, nandito tayo sa mga lilim ng mga puno. So napakasarap dito pag summer. So guys, by the way, mayroon lang po akong ibabahagi na naman sa inyo, i-share po sa inyo para po sa mga EPS aspirant. Again, kakapulutan na naman po ito ng aral sa mga baguhan na wala pang knowledge kung ano yung mundong pinapasukan nila. Kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, kung nagugustuhan mo yung videos ko, hindi lang sa South Korea o gusto mong mag-OFW, makaka-relate ka sa mga binabahagi natin. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung bell button, ilagay mo sa all para ma-notify kita every time na may bago tayong videos na ina-upload na ginagawa sa ating YouTube channel. So ngayon guys, summer na po rito sa South Korea. So sa summer, doon naman po nagkakaroon ng rainy season. Ang gulo, di ba? Summer pero tag-ulan. Tama. Sa tuwing summer, doon po umuulan dito. Minsan yung summer vacation na tinatawag, dahil sa sobrang init, nagbibigay yung mga company ng 5 days vacation para sa mga kagaya naming mga manggagawa dito, mga foreign, mga workers na trabahador. Binibigyan kami ng 5 araw upang makapagpahinga. Kaya naman sinasamantala at sinusulit ng iba nating mga kababayan, gumagala sila. Pero ako, mas gusto kong ipahinga. Kasi araw-araw kong pinapanalangin na sana wala kaming pasok kapag busy ng Sabado. Minsan sinasabi ko, pag bumabangon ako ng maaga, kailan kaya ako makakatulog ng mahaba-haba at makapagpahinga. Diba? Siguro kahit kayo, minsan kapag may trabaho, ang sarap ng tulog. Yung tipong ayaw mo pang bumangon, parang nakadikit yung likod mo sa higahan. Kapag may trabaho, pag may pasok, kinabukasan. Pero kapag Sabado naman, kusang gumigising yung utak natin. Kumbaga parang nasanay na siya sa araw-araw. Di ba? Magkabaligtad. Kaya naman sa summer vacation na darating, mas pinipili kong ipahinga kaysa igala. Minsan, nagsisimba tayo, bumabiyahe tayo ng Seoul sa Haewadong. Yun lang. Tapos balik na. Mas gusto ko yung pinapahinga yung katawan ko kaysa sa gumala. So ito sa Korean, moja, yung salamin, anyong. Ito naman ot, yung suot ko namang short, panbaji. So yung relo, wala ko nakasuot ng relo. Sige, yung cellphone na hawak natin, chonwa. So yan ang mga vocabulary sa South Korea na dapat ninyong pag-aralan upang makapasa sa exam. So speaking exam, yan ang pag-uusapan natin ngayon, yung topic natin ngayon. Alam ko naman na alam nyo yung dalawang uri ng exam sa South Korea. Isang reading at isang listening. At dalawang uri din po yung type of exam sa South Korea. Isang PBT at isang CBT. Ano ba yung PBT? Ang PBT, ito yung paper-based test. Kumbaga sa ito po yung manual exam, manual registration. Panahon po namin yan. Nag-register po kami dati sa PBT, dumayo pa kami sa isang lugar. Dati, ang DMW, nagtatalaga yan ng designated na lugar, mga eskwelahan, mga university karamihan, kadalasan, upang ganapin doon yung registration. Dahil alam naman nila, nadadagsa ang mga tao kapag sumapit na yung araw ng registration. Kaya hindi nila ma-accommodate ng isang eskwelahan lang. Minsan, may mga malalayong lugar pa sa mga kababayan natin like Baguio, Pampanga, 'di ba? Manila, 'di ba? So sa Mindanao, sa Cebu, ganyan, malalayo. Kaya kami noon sa Pampanga, dumayo pa ako sa Bulacan State University. Doon ginanap yung aming manual registration nung panahon namin. So in short, kung saan ka nagpa-register, doon din gaganapin yung exam through PBT. Yun nga yung test paper siya, para ka lang normal na nag-exam sa eskwelahan. Yun po yung PBT. Ngayon, ang CBT naman, due to pandemic, kaya ganyan nagkaroon ng CBT. Computer-based test.
dahil iniwasan nila yung overcrowded ng mga tao. Kaya ginawa din nila ng true online na lang po ang registration. Ang kagandahan po ng PBT sa CBT, ang PBT yung registration, walang computer, manual. Ibig sabihin, kahit hindi ka magaling o marunong sa computer, maaari kang magpa-register. Dala-dala lamang yung mga requirements na hinihingi nila. Unlike sa CBT, kung gusto mo mag-abroad, makapag-apply as a factory worker, kailangan mong matutong gumamit ng computer. Dahil pag sumapit na ang araw ng registration, hindi mo kailangan iasa sa iba o hindi mo kailangan mag-rely sa mga nakikita mo, mga nagtuturo sa'yo. Ikaw mismo, DIY ang gagawin mo sa tuwing sumapit o pagsasapit na ang araw ng registration. Kaya naman, online registration ang ginawa nila. Meaning, ang kagandahan lang nito, kahit nasan lugar ka, kahit wala ka sa Pilipinas, pwede kang makapagpa-register sa EPS topic exam. Pag hindi ka nakapag-register, walang exam na magaganap. So ngayon, sinabi ko kanina yung mga pangalan sa Korean, yung mga suot ko, sombrero, salamin, lahat ng nasa katawan ko, yung bike, Jajango, yung motor, otobay, yung sasakyan, Chadongcha. Cha ang minsan ang tawag nila. Maraming klase, maraming uri. Yung reading at listening. Ngayon, sino sa inyo yung nag-undergo ng KLC, yung Korean Language Center, yung nagtuturo ng Korean language related sa Korean, yung nag-aral at nag-enroll sa isang eskwelahan o paaralan, either sponsor ng munisipyo niyan o kaya naman independent na nagtayo ng parang business sideline para magturo ngunit may bayad. At sino naman po ang nag-self-study lamang po dyan. Yan po yung pag-uusapan natin. Ito pong video to para sa mga baguhan lang. Ngayon, kung alam mo na to, talagang matagal ka na sumusubaybay o marami ka nang alam patungkol sa EPS, hindi po to para sa inyo. Sa next video ka na lang, kapatid. So, sa mga baguhan, panoorin nyo na makinig po kayo. Sa mga nag-aaral naman dyan, sinabi ba sa inyo na kahit magbayad kayo, na kahit mag-aral kayo, na kahit turuan kayo 24/7 na nagtuturo sa inyo, wala kayong guarantee o wala kayong assurance na makapasa sa exam. Makapasa sa exam. Totoo yun. Minsan, kung sino pa yung hindi nag-aral, sila pa yung nakakapasa at nakakarating ng Korea. Sa mga sa self-study naman, wala rin kayong guarantee o mas mababa ang percentage na makapasa kayo at makarating ng South Korea. Pero, madami pa rin nagsa-self-study ang nakakarating dito. Di ba ang gulo? Tama. Napakagulo talaga kung pag-uusapan natin at susuriin natin ang mundo ng EPS. Unahin natin ang schooling. Sa schooling, magkakaiba ang patakaran, magkakaiba yung rules, magkakaiba yung klase ng pagtuturo nila. Mapa sa gamit, mapa sa kaalaman, mapa sa gadget, lahat-lahat magkakaiba. Mapa sa halaga, kung magkano, magkakaiba. Mayroong mga isang buwan, may 2 months, may 3 weeks lang ng pagtuturo. May mga online, may mga face-to-face, magkakaiba. Pero, sinabi ba nila sa inyo, aware ba kayo, na hindi yan talagang susi upang makarating at makapasa sa exam? Alam niyo ba guys, napaka-importante ng kaalaman bago po kayo pumasok sa isang bagay. Kasi marami sa inyo, baka nag-undergo ng schooling, nagbayad kayo, tingin nyo sa sarili ninyo, malapit na kayo makatungtong ng Korea. May mga ganyan na kababayan natin na mindset. Ang iba, akala nila, mas advanced sila o mas nakakalamang sila kaysa sa mga nag-self-study. Marahil nakakalamang ka, ngunit sa totoong exam, hindi mo yan magagamit. Gets nyo ibig ko sabihin? Lahat ng mga nag-schooling kasi, marami yung mas parang nadidiscriminate ng mga kakilala nila, kapamilya nila, pag hindi sila nakapasa ng exam. Kasi nagbayad sila at araw-araw umaalis ng bahay, akala nila on process na yung mga iba na mga kamag-anak nila sa mga taong mga hindi nakakalam kung ano yung tunay na proseso. Kapag pumasok ka sa isang EPS, sa sobrang tagal, maraming hindi maniniwala. Marami yung tatawanan ka,
marami yung sisiraan ka ng loob hanggang mawalan ka ng gana. Yan ang mundo, ang realidad na kinakaharap ng mga EPS. Bawat EPS na nakarating dito may kanya-kanyang laban, may kanya-kanyang kwento tayo sa buhay. Pero higit na mas nakakalamang ang may alam. During exam, wala kang ibang maaasahan. Maraming mga kababayan natin na halos mga nag-aral ang hindi nakapasa sa exam. Dahil bakit? Una pa lang, hindi na sila makausad sa registration. Hindi na sila makausad sa registration. Maraming mga videos na naka-upload sa social media, nakahanda na sila sa exam. Nalalaman nila sa Korean o sa Hangul, sa mga vocabulary, sa consonant, vowels, siguro 10 out of 10. Ngunit ang nagiging pangunahing problema nila, hindi sila makausad-usad sa registration. Dahil ang registration, first come, first serve. Minsan, first 4,000, first 3,000, first 2,000. Paliit ng paliit. Pagka binuksan ni DMW, yung link binaba, lahat buong mundo, anytime, pwedeng pumasok at makapagpa-register. Kaya kahit mabilis ka, kung nagloloko yung internet, o di kaya yung computer mo, wala kang maaasahan. Huwag kang mag-expect na makakapasok ka sa registration. Pangalawa, maraming mga KLC na hindi tinuturuan yung mga estudyante nila. Ang ibig ko sabihin, during registration, 2 computer o 3 computer lang yung naandar. Kung ang estudyante nila, meron silang pang umaga, meron silang hapon na session. Kung lahat-lahat sabihin na natin, nasa 40 nakatao sila. Siyempre, kung 3 lang yung computer nila, paunahan, first come, first serve sa registration, yung mauunang magpaparegister, yun lang yung makakaabot. Paano kung meron pang 10 o 5 o 20 na katao na hindi pa nakapagpa-register? Paano? So, ayan ang isa sa mga dapat ituro din ng mga nagpapa-KLC kung paano sila turuan mag-register. Kahit sa cellphone pwede. Maraming mga kababayan natin na pwede kahit sa cellphone lang ang gamit ang magpa-register. Yung iba nating mga kababayan nagko-comment, kahit nasa daan, nagda-drive, o di naglalakad, o kaya ongoing sa trabaho, on that time, on that day, nakapagpa-register sila gamit lamang po ang cellphone. So, alamin nyo muna yung mga bagay-bagay bago kayo dumako doon sa susunod na step. Huwag kayong tumalong kagad doon sa laki ng sahod sa Korea. Step by step, take it easy one at a time. Huwag natin lahat gawin sa isang lakaran. Gets nyo ba ang ibig ko sabihin, guys? Kaya maraming mga kababayan natin, tingin nila sa sarili, nabubudol. Kapag hindi sila nakaabot, nagre-reklamo sa KLC. Como budol, scammer, niloko lang daw sila, piniraan lang daw sila. Alam niyo yun, yung ganyang mindset nating mga Pilipino, di ba? Mahilig tayong mag-point ng fingers o magturo o manisin ng ibang tao sa pagkakamali din natin, sa pagkukulang din natin, di ba? So, iba na ang may alam, kaya nabahagi ko po to sa inyo ng libre. So, sana mag-gets nyo lahat ng mga ina-explain ni Kabulol para po ito lahat para sa inyo, hindi po ito para sa akin. Dahil ako, andito na tayo sa South Korea. Grabe guys mainit na talaga. Yung weather dito parang isang relasyon masasabi ko. Sala sa init, sala sa lamig. Away bate. Kanina umuulan, ngayon umaraw bigla. Ito yung pinakamahirap dito sa South Korea guys, kapag summer. Kapag napunta ka sa ganitong uri ng trabaho ni Kabulol. Yung tipong papasok ka pa lang ng umaga fresh na fresh, pero amoy uwian ka na. Amoy, alam mo yung amoy out ka na. Dahil umaga pa lang, pawis ka na. At ngayon, araw ng linggo, day off. Parang naka time-lapse lang yung araw kapag linggo. Sobrang bilis. Tapos yung Monday to Saturday, parang naka-slow mo. Nang tagal sa pakiramdam. Sino ba'y nakaka-relate sa inyo sa mga bagay na yan? Kaya naman talagang tiyagaan lang dito sa South Korea guys. So, andito lang yung video ko upang magpaalala kung ano yung dapat nyong gawin. At nang makarating kayo dito, nang wala kayong nakakaligtan na impormasyon, wala kayong nakakaligtan na mga bagay-bagay na dapat ninyong malaman. Kung sa masarap, masarap sa South Korea pag nakarating ka na rito. Unang-una sa sweldo talaga. Malaking bagay yon. Yung mga bagay na inaakala mo sa panaginip mo na lang makakamtan, magiging makatotohanan yun pagdating nyo dito sa South Korea. Magtiyaga lang kayo. Dito,
tiyaga lang talaga ang pinaka-pangunahing sangkap upang makuha natin, makamit natin yung minimiti nating timpla papunta sa ating mga pangarap. So, tiyagaan nyo lang pag nandito na kayo. Basta't lagi yung tatandaan, huwag nyong ikumpara yung sarili nyo sa iba. Magkaiba yung buhay nila sa buhay ninyo. Meron tayong sariling laban, meron tayong sariling lakad, meron tayong sariling plano. Ikaw mismo maging arkitekto sa buhay mo. Yan lang guys. Maraming salamat na naman sa another episode, another vlog natin sa araw na to, sa pagsama nyo sa akin kahit papano. Nakapagbahagi na naman ako sa inyo. Kahit gusto kong mag-upload talaga ng araw-araw, minsan hindi talaga kaya. So that's it guys. So sa mga papunta na rito, sa mga nakakakilala sa akin, malay mo isang araw mag-meet tayo. I hope and pray na ma-meet ko kayo, lahat ng mga kabulol solid dyan. Shoutout po sa inyo. God bless po. So, paano? See you again in my next video. Annyeonghaseyo.